upon the arrival of the U.S. President. Samantala dito kanya ay inaantabayanan na rin ang pagdating ng Pangulo ng Estados Unidos bandang 10 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Inaasahan ang pagdating dito ni President Obama. At para bigyan po tayo ng detalye kung gaano kalaki nga ba yung naging preparasyon para sa 2-day state visit na to, kasama po natin si PCOO Secretary Sunny Coloma. Everything is in place, Secretary, for the arrival of U.S. President Barack Obama. Can you give us an idea as to how the preparations were? Ang pinakamahalagang paghahanda para sa pagdating ni President Obama ay yung paglalahad ng mga usapin, no? O yung mga naistalakayin ni Pangulong Aquino para maisulong ang strategic partnership ng dalawang bansa sa 3 larangan: political security cooperation, economic development cooperation at people-to-people ties. Mahalagang sa maikling panahon ng kanilang pakikipag-ugnayan ay maiparating ni Pangulong Aquino ang mga mahalagang bagay, no, na nahahantong, no, sa mas matibay at mas matatag na pakikipag-ugnayan ng dalawang bansa. Secretary Coloma, kanina lamang ay pinirmahan yung expanded o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito po ba ay inihabol in time for the visit of the U.S. President? At ano po ang ibig sabihin ng agreement na ito para sa ating lahat? 2 taon nang pinag-uusapan ito, no? At hindi tamang sabihin na inihabol. Palagi nating binabanggit sa mga nakaraang talakayan na walang tuwirang linkage yung pagdalo ni Pangulong Obama rito, sapagkat kung maalala natin, Cathy, noong pang nakaraang taon ito nakatakda yung kanyang pagdalaw at naantala dahil sa kanilang budget issue sa pagitan ng White House at ng US Congress. Kaya meron namang sariling proseso na dumaloy patungkol diyan sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, no? At hindi ito minadali at lalong-lalo nang hindi ito inilihim, sapagkat 8 beses nagpulong ang dalawang panig at hayag lahat ng pakikipagpulong ng ating Philippine panel, lalong-lalo na nung nandito sa Pilipinas, isinagawa ang mga pag-uusap na yan. Secretary Coloma, yung pong mga kritiko ay sinasabing ang ibig sabihin daw ng paglagda na ito ay ang pagbabalik ng base militar ng Amerika dito sa ating bansa. Pakilinaw po itong isyong ito. Hindi totoo ang paratang na yan, no? Maaari sigurong tunghayan nila muna ang kabuuan nitong kasunduang ito. Ang ating Philippine panel ay makipag-ugnayan sa ating mga mambabatas para magbigay ng ganap at komprehensibong paliwanag. Ito ay ilalahad natin sa kabuuan, i-upload sa Official Gazette. At sa ngayon pa lamang ay nakapaglabas na ang Department of Foreign Affairs ng frequently asked questions tungkol dito na naghahayag ng mga salient points ng kasunduang nilagdaan ngayong umaga, Cathy. Kanina po nabanggit nyo yung 3 aspeto ng pag-uusapan ng Pangulong Aquino at ni Pangulong Obama. Dumako po tayo doon sa issue ng seguridad. Noong pong nasa Japan, si US President Barack Obama ay nag-express siya ng suporta sa Japan sa claim nito doon sa pinag-aagawang teritoryo sa pagitan ng Japanese government at ng China. Are we expecting the same support from the US President with our claim to the islands or territories in the West Philippines Sea? Ang Estados Unidos lamang ang natatanging treaty ally ng Pilipinas sa aspeto ng tanggulang pambansa. Meron tayong umiiral na Mutual Defense Treaty na noong pang 1951 nabuo, Cathy. Pagkatapos nung naisara ang mga military bases dito sa ating bansa, ay nagkaroon naman ng Visiting Forces Agreement para karoon ng definisyon yung pakikipag-ugnayan natin sa aspeto ng defense and security. Ngayon namang nagbabago ang mga realidad sa ating rehiyon at sa mundo. Napapanahon din na magkaroon ng update sa ating pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. At kung tutukuyin natin sa partikular yung mga usapin sa West Philippine Sea o South China Sea, sa mga nakaraang pagkakataon
ay malinaw naman ang pagpapahayag ng Estados Unidos ng kanilang pagsuporta sa posisyon ng Pilipinas na magkaroon ng isang rules-based na approach, no, doon sa settlement of disputes hinggil sa mga maritime domains, no, sa South China Sea o West Philippine Sea, at lahat naman ng kanilang mga pahayag at aksyon ay tugma din sa mga interes ng dalawang bansa na nakahayag, no, sa ating Mutual Defense Treaty at sa bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement. Secretary Coloba, with regard to people relations, meron pong mahigit 3 milyong Pilipino ang nasa Amerika. And marami rin po, alam natin, yung mga undocumented Filipinos doon. Mapag-uusapan din po ba ang status ng mga tinatawag nating TNT sa pag-uusap ni Pangulong Aquino at Obama? Yung people-to-people ties ay napakahalagang aspeto rin ng pag-ugnayan ng dalawang bansa dahil lampas sa 3 milyong Pilipino ang nasa Estados Unidos at taon-taon ay higit 350,000 turista, no, nagpupunta dito sa ating bansa mula sa Estados Unidos. No? At bukod pa rin, Kati, no, ay matibay ang ugnayan ng dalawang bansa sapagkat ayon nga sa isang survey ng Pew Research Center, tila mas mataas pa yung dami ng mga Pilipino na nagmamahal sa Estados Unidos kaysa mismong mga mamamayan ng Estados Unidos, no, para sa kanilang bansa. Kaya ang aspeto ng people-to-people ties ay mahalagang paksa. Hindi imposibleng matalakay, no? Hindi ko lang alam kung yung detalyeng binanggit mo ay partikular na tatalakayin, pero batid natin na sa larangan ng Kongreso ng Estados Unidos ay meron na rin mga panukala hinggil dyan, no? At noon lang nakaraang ay naghain tayo ng formal request para sa temporary protection status, no? Para sa mga Pilipino dahil na rin sa kalamidad na umabot sa atin sa Eastern Visayas. Secretary Coloma, maraming salamat po sa inyong oras, sa pagbibigay oras sa ating special coverage sa Telebisyon ng Bayan, at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Kathy.